ko sa social media ang isang nursing student matapos nitong isama sa kanyang vlog ang pag-flatline ng isa sa mga pasyente. Ayon sa mga netizens, nilabag po nito ang Nurse Code of Ethics at privacy ng pasyente. Ang nasabing vlog ay inalis na po ng nursing student at humingi na rin po ng tawad sa kanyang mga maling nagawa. Kaya po ang tanong, ano nga ba ang mga karapatan ng mga pasyente habang sila po ay nasa pangangalaga ng mga ospital? Para maliwanagan po tayong lahat, lalo na po pagdating sa usaping privacy, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po ang ating eksperto, ang Chief Operating Officer ng Playlab at Alaga Health na si Dr. Via Galban. Good morning po, Doc, at welcome sa Kada Umaga. Good morning, Miss Pia. Good morning po sa lahat ng ating mga kada. Diba? At one point or another, lahat tayo ay kinakailangang mapunta sa ospital, diba? Magstay there for a while. At mahalagang malaman nating lahat na mahalagang arm tayo sa mga karapatan natin. Unang-una, Doc, yung mga goings on sa loob ng ospital, pwede po ba itong i-vlog ng isang nurse or doktor at ipalaganap sa kanilang mga social media accounts? Okay. That's a very good question, no, Miss Pia. Kasi because of the recent incident, ang mga karapatan ng ating mga pasyente ay dapat pagtuunan ng pansin. So for us, we're bound by the Medical Code of Ethics or the Code of Ethics para sa mga physicians. Yung mga nurses, merong Nursing Code of Ethics. Pero pare-pareho yung sinasabi natin na unauthorized or yung mga hindi pwedeng mga procedure or mga sensitibong bagay will be held with confidentiality and with utmost privacy. Kasi ang nasa practice namin, especially dun sa second article na section 6 ata yun ng Code of Ethics namin, every information or everything that the patient shares with us is sacred. So dapat panatilihin namin na sagrado yung mga impormasyon na binibigay ng parents and ng patients and treat it with confidentiality, and also treat it with the utmost respect, because ang goal namin and ang duty namin is to preserve the dignity of the patient. So mga unauthorized po na mga procedures, hindi dapat binibigyan or hindi dapat naka-record or naka-post sa social media without consent or without authorization, of course, ng institution, tsaka most especially ng mga pasyente. Ng mga pasyente. Yeah. Meron ka na-mention doon, Doc, you said yung mga sensitibong bagay ay hindi dapat nire-record or ginagamit without permission by the institution or the patient. Yes. Sensitibo lang ba or lahat? Actually, may mga batas din tayo na nakalagay kung ano yung mga information na kailangang pagtuunan ng pansin. Number one, personal information ng mga patients natin is one. There's personal sensitive information is another. That would also include yung mga procedure, diagnosis, anong kailangan gawin sa pasyente. Protected yan. Protected dapat yan. So isa din dito yung consent nila. So for patients who is physically and legally able to give consent, kailangan din yung proteksyonan. If not, may legal representative yung pasyente dapat. Yeah. Okay. Pero Doc, katulad dun sa binabanggit nating vlog na lumaganap sa kanyang social media account, hindi naman, di ba nag-flatline yung monitor, hindi naman nakita kung sinong pasyente ito. Is this a way out for the person who posted it? I actually saw at least a clip of the vlog. At least may nahagip, kahit konti. Even then, even without, hindi full yung face, hindi full yung body, pasyente po yan,
kailangan nating first, no, if we're gonna use it or we're gonna take a video for any purposes, no, usually naman, no, kami nagtitake ng video basta may consent for educational purposes, no. So your consent has to include ano yung information na gusto mong kunin, no, paano mo siya gustong kunin, saan mo siya gagamitin, and for how long are you gonna keep or you gonna store the information, kasi importante yun, especially na malaman ng pasyente, kasi information nila yun, that's their right, no? So sa mga pasyente po natin, no, before any procedure, anything is done, especially kapag kumukuha po ng information, no, dapat alam po natin kung anong gagawin dito, para saan siya, what is it for? Yeah, ano yung information na kukunin, tsaka paano siya isustore, kailan siya i-delete, kailan siya i-destroy. That's important po when we ask for consent. Okay. Pero ano rin, no, katakataka rin, Doc, na kung sinasabi mo na this is part of their code of ethics, bakit po hindi nalalaman ng nursing student na ito na bawal yung ginagawa niya? That's a very interesting question. No? Siguro with the advent of social media, no, yung mga code of ethics natin, no, kailangan nating i-review, especially when it comes to the practices, no, using technology. No? Strictly speaking, no, sa medical education, no, meron kaming medical jurisprudence na subjects which details at yung code of ethics, ano yung dapat gawin. No? And we graduate, no, med school, no, armed with the knowledge of that particular subject, no. So hindi po kami pwedeng mag-duty sa ospital, no, without passing yung subject na yon, no. So one of the things that we need to look out for, no, is to look at specific guidelines to the use of technology, especially social media, in putting out information, especially sensitive information sa mga pasyente natin. Oo. So, Doc, sino ang pwedeng maging hold liable dito? Yung nag-post, yung ospital, or both? At anong klaseng punishment ang pwedeng mailapat sa kanila? Of course, no, Ms. Pia, may mga batas tayo. No? Number one, no, we are held accountable by the Data Privacy Act of 2012. No? Nakasaad doon, no, na we have to protect, no, the privacy of any individual, and that includes patient. No? So, pwedeng maging liable dito yung nag-post at yung kumuha ng video. No? Pwede bang ma-revoke ang kanyang nurse, ang kanyang license? That would depend sa mga bodies. No? It would depend sa nursing board, sa PRC, kasi that would be an administrative case. No? Pwedeng masampahan siya ng kaso administratively. And because of our laws, no, Data Privacy Act, no, pwede rin siyang maging criminally liable. No, because may kulong. May kulong po, depending on what offense was done. No? So, depende on ano nakasaad sa batas, kasi meron po sa batas natin, the Data Privacy Act, the use of or the breach sa sensitive information, personal information, no? So, depende po kung ano yung nalabag na batas or provision sa batas, dun po magbabase yung Karampatang penalty. Yes. Pati po yung institusyon ng ospital. Yung institution po, no, has may accountability in terms of, syempre, captain of the ship, sila yung nag-oversee po doon, no? Pero, for example, if the family of the patient will press charges, no, may mga accountabilities din po yung ang person talaga na nag-post doon. Yeah. So, ang natatandaan ko nga po some time ago, I think around 2008, mga doktor pa mismo ang nagkamaling i-post ang mga nangyayari sa loob ng operating room. So, ano na lamang po, bilang kayo po ay Chief Operating Officer ng isang medical institution, ang maipapayo mo sa ating mga practitioners? Sa ating pong mga practitioners po, we are held accountable, no? Not only by the Code of Ethics for Physicians, but also by the Data Privacy Act. So, panatilihin po nating sagrado ang information at most importantly, ang dignidad po ng ating patients. No? Kasi that's part of their care. No? First, our duty is to do no harm sa kanila, and that includes, no, protecting their identity, protecting their
dignity as well, no, as patient. So, importante po na panatilihin natin yon. Oo. Kasi nga naman, di ba, the last thing you want to worry about habang ikaw ay, may sakit at nagpapagamot sa isang ospital is lumabas ang mga detalye tungkol sa kalusugan mo at kung anong ginagawa sa'yo sa social media. Of course, di ba? yeah. So, Doc, for any other questions that Arcadas may have, saan ka po pwedeng mahanap, makontak? Okay, sa ating po mga Kadas, you can add me on Facebook via Galban po or follow me on Instagram with the same name. Salamat po. Doc Via, maraming salamat for shedding light on this issue. At ayan po, meron po kayong mga karapatan bilang patient. Ang inyong mga private details at ang inyong mga medical procedures ay sagrado. So, dapat po talaga ay hindi ito ipinapalaganap ng walang permiso ninyo. Dahil po sa inyong oras, maraming salamat, Doc Via. Meron po kaming regalo sa inyo mula sa front row. Thank you. For your time, Doc Via. It's my And we hope pleasure. we can invite you again in the future. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!